Hindi ko na... Hindi ako makakapag-shout out. Hindi ako nakapagtingin kanina. Sino yung mga kasama natin na nanonood online. But I'm glad that we are together here tonight for our worship night. Para nakakamiss din talagang mag-ano, no? Simula nung nag-per area, ay bihira na tayo magsama-sama ng ganito pag Wednesday night. Anak, may presenter ba? May presenter. So for tonight, since tonight is a worship night, I want to share something about worship. Amen. And the title of our message for tonight is From Worry to Worship. Amen. Sabi natin lahat, from worry to worship. Amen. Sino bang nakaranas na ritong mag-alala? Siguro naman lahat tayo. At kapag tayo merong alalahanin, anong naiisip mo? Yung alalahanin. Hindi ba? No? Yung minsan umaabot sa punto, nasunugan ka ng sinaing, kakaisip mo dun sa inaalala mo. No? Sa kakaalala mo dun sa isang bagay na yun, malilimutan mo na yung ibang bagay. Amen? So, para sa ating mga naririto, or sa kanilang mga tahanan, anak, ayaw lumipat. Next slide mo. What are you worried about? Yan. Tanong mo yung katabi mo, anong inaalala mo? Marami tayong iba't ibang alalahanin. No, sa family, karamdaman, bills. No, tama-tama, anong date ngayon? 28. No? 2 araw na lang, katapusan na naman. Amen? Work, ano po? Business, studies. No, sa school, sa Usana, examination week. So, first day na exam today, tomorrow is exam ulit. Ano? So, marami tayong iba't ibang alalahanin sa buhay. Amen? Kaya lang, there is this passage in the Bible, in Matthew chapter 6, na sinabihan tayo ng Panginoon na not to worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. No? Marami tayong concerns. Amen. Marami tayong concerns sa buhay. Marami talaga tayong mga dapat magawa or mga bagay na dapat alalahanin. Nung women's conference, nandun kami sa kabila. Kasi ayaw masayang ni Bishop yung oras, nagkaroon na lang ng mentoring for men's. No, sumama sa akin, dumating dun si Kuya Neil, si Kuya Nal, si Kuya Nol, at si Kuya Nul. Hindi. Nal lang at saka Neil. At saka si Colonel, at saka si Ronan. No? So, kasama sila ron. Ngayon, may nabanggit doon, sinabi na, magkaroon daw tayo ng pananampalatayang katulad ng sa ano? Sabi sa Bible, magkaroon tayo ng pananampalatayang katulad ng sa isang bata. Nasabi ron, sabi nung nag-exhort, no, si Pastor RJ, nag-exhort siya nun, ang isip matanda, pero ang puso bata. No? Matured ang isip, pero yung heart, parang bata. Ang bata kasi, alam nyo po, sabi nga, magkaroon nga raw ng pananampalatayang katulad ng sa bata. Yung bata kasi, andyan din yung kanilang puso to become dependent. Sabihin natin lahat, dependent. Naandun yung kanilang pag-asa, at dahil sa naandun yung kanilang pag-asa,
nawawala yung kanilang pag-aalala. Amen. Ano? Bihira sa bata, sabi nga natin, yung mga bata, tagagamit lang ng kuryente yan. Amen? Tagagamit lang yan ng kuryente. Pero tingnan ninyo to ha. Yung batang elementary, hindi nag-aalala ng pag-tuition. Halimbawa, kung nagtutuition man, pero hindi niya inaalala. Pero habang yan tumatanda, nung nagka-college na, tingnan mo, nag-aalala na rin. Amen? Pero nung bata, hindi. Pero nung medyo tumatanda na, parang the more that you grow up, no? Habang pag tumatanda ka ganun, tsaka dumadami yung mga alalahanin. Pero yung bata, hindi nag-aalala. Kasi naandun yung kanilang puso na dependent. At saka yung mga bata, lagi ang kanilang puso, parang lahat ng bagay, kaya ng kanilang magulang. Kaya kung makapagpabili, wagas. Amen? Nung bata pa, kung uy, mami, daddy, bili tayo ng nung bagong bike. Bili tayo ng... Akala mo, walang kaproblema. Napakadaling magpabili. Andun yung kanilang pusong dependent. But the more that we mature in age, amen? Marami tayong mga bagay na nare-realize sa ating buhay, the more na parang hindi tayo nagiging dependent sa Panginoon. Amen? Pero sinabi ng Panginoong Yesus, do not worry. So if we're going to read Matthew chapter 6 verses 25 up to 33, kung babasahin natin yung kabuuan, anak, sundan mo na lang ako. In verse 25, ito sinabi, therefore, I tell you, do not worry about your life. Do not worry about your life. Taas nga ang kamay ng mga tatay. Mga tatay, no? Alam mo, isa sa pinakamasakit maririnig ng isang tatay, ang isa sa pinakamasakit maririnig ng isang tatay, yung gain ko yata. Ang isa sa pinakamasakit maririnig ng isang tatay, ay yung anak niya nag-aalala. Tatay, wala akong uniform. Tatay, wala na akong sapatos. Tatay, sasama ako ng field trip. Ako na lang hindi bayad. Tatay, ito pinakamasakit, tatay, nagugutom na ako. Tapos wala kang maibigay, ang sakit-sakit nun. Sakit-sakit nun. Ano? Pag yung anak, halimbawa, may sakit na sa ospital, di mo maipasok, walang pambayad, ang sakit-sakit nun. Ang sakit-sakit. Amen? The listing, merong panahon na sinasadya nung tatay pag-alalahanin yung anak, pero meron siyang tinuturo. No? Ako minsan, pinakakaba ko yung dalawang anak ko eh. Kagabi lang, palibhasa, duwag na duwag sa dilim, ang ginawa, nung nag-toothbrush sila sa labas, patay na yung ilaw. Ang ginawa ko, sinara ko yung pinto ng kwarto nila ko. Hindi pala ako, yung nanay pala nila, nantitrip yung nanay, nilak. Sabi ko, sige, ilak mo. Kasi, takot eh. Sabi ko, pabayaan mo dun sa dilim. Pabayaan mo ma-experience nila na nandun, na wala namang mangyayari sa kanila doon. Kahit magtagal ka dyan, walang mangyayari sa'yo dyan. Sometimes, pinakakaba ka, pinag-aalala ka just for you to learn something. Pero iba yung nag-aalala ka dahil pinabayaan ka. Amen? Iba yung pinabayaan ka. Napakasakit sa tatay kapag ka hindi mapoprovide yung kailangan. Amen? Magkaiba po yan. Kaya ang sabi po ng Panginoon, alam mo kahit ako ang gusto kong maranasan nung dalawa kagabi, kahit nandiyan kayo sa dilim, hindi kayo dapat matakot. Amen? Andito lang ako sa kabilang pinto. Hindi ka dapat matakot. Tinetrain yun. Tinuturo yun. Sinasabi rito ng Panginoon, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and body more important than clothes?
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Sabi, sino ba sa inyo sa pag-aalala kahit isang oras nakapagdagdag sa buhay niya? Alam mo, palagay ko kung bakit din ito inilagay ng Panginoon na dahil sa pag-aalala. Alam niyo po ba kung ano ang number 1 cause of diseases? Ito ay bukod pa, pangalawa pa lang yung lifestyle, yung mga kinakain. Pero ang pinaka-major cause, ay stress. At yung mga stresses in life na yan, kadalasan, dahil sa mga pag-aalala. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, sa pag-aalala ninyo, sino nakapagdagdag ng additional 1 hour extension to your life? Verse 28, and why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Sabi ng Panginoon, tingnan nyo nga yung mga halaman sa parang. Dinadamitan niya ng Panginoon. Samantalang yan, andito ngayon, tas kinabukasan, tuyot na, susunugin na. Ikaw pa ang pabayaan ng Panginoon. Sabi nga niya, ang liit ng ating pananampalataya. So do not worry, saying, what shall I eat, or what shall I drink, or what shall I wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So alam na po natin yan. Alam niyo, dito sa ipinakita ng Panginoon na to, sa Matthew chapter 6 na ito, na sinabi ng Lord, God wants us to follow Him and trust Him and discover. Sabi natin lahat, discover. Anak, paki-click mo sa kasunod. And discover. Slide number 9. That God is responsible for a life that is fully devoted to Him. Nais ng Panginoon, matuto tayong sumunod at magtiwala. Sabi nating lahat, sumunod at magtiwala. Partner dapat yan. Yung pagsunod mo ay dahil nagtitiwala ka. Amen? At para mapatunayan ang pagtitiwala mo, dapat sumusunod ka. Amen? Meron kasing tao pwedeng sumusunod pero walang tiwala. Nagbigay ng tithes, ng offering, naglingkod, nagbigay ng panahon, pero tinitesting lang talaga si Lord. Walang tiwala. Yung iba naman, sinasabing nagtitiwala, hindi naman maipakita sa gawa. Walang pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, dapat partner. Naandun yung tunay na pagtitiwala na napapakitaan ng konkretong pagsunod. Amen? Naalala ko tuloy yung ito nga ngayon, sinisingil pa rin ako, na ang tagal-tagal daw ng computer. Dadating ang computer Jedi sa tamang panahon. Kasi nung pinangakuhan ko siya, sabi ko, bigyan mo ako ng kahit 6 na perfect exam. Bibilang kita ng computer. Dahil nagtiwala siya sa akin, nagawa niya yung 6 na perfect exam. At mapagkakatiwalaan mo ang iyong tatay sa tamang panahon. May tamang panahon dyan eh. No? Darating yon. Ngayon, ito ang pinakapunto na sinasabi rito. Nais kasi ng Panginoon, ma-discover natin na kapag ikaw nagtiwala ng totoo at hinahakbangan mo talaga, sumusunod ka, hindi ka niya pababayaan. Na kailanman
Ang tao na nagtiwala, sumunod sa Panginoon, madidiscover niya na si Lord ang bahala sa iyo. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya sinabi niya, and all these things shall be added to you as well. Pagkain, inumin, dadamitin, kung ano man yung pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, do not mistaken, no, na ang tinutukoy dito ay religious activity. Do not mistaken na ang tinutukoy dito, maraming gumamit nito, yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Uy, kapatid, seek first the kingdom of God and His righteousness. May cell group tayo. Huwag ka nang pumasok ngayon. Once a week lang naman yan. Pina-absent sa school. Amen? Hindi po yung ganun, ha? It is not about religious activities. Amen? Ang pag-una sa Panginoon ay parang kung paano mo kayang unahin ang pamilya mo. Amen? Sa totoo lang, yung mga tatay, karamihan nagtatrabaho para sa pamilya yan. Amen? Pero pag dumating ang punto, kailangan mong mamili, pamilya, trabaho, at isa lang ang kailangan mong piliin, walang kagatol-gatol, iiwanan niyo yung trabaho, pamilya pipiliin yan. Amen? Tapos yung mga tatay, hanggat makakagawa ng trabaho na para mas makagawa pa rin sila ng oras sa pamilya, yun ang gagawin nun. Priority yung family. Amen? The same thing. Alam na naman ng Diyos kung anong kaya natin at hindi. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung kaya natin at hindi. Nung kamakailan, di ko alam kung ano, sinamahan ako dito ni Ronan. Mentoring ko ng mga pastor. Ngayon, siguro natapos kami ni Ronan ng mentoring ng mga pastor, mga 9:30 na, mag-aalas 10 na sa si Ronan. No, mga ganun time na, no? Mag-aalas 10 na kami natapos. Sabi sa akin, Pastor, sasabay po ako sa inyo hanggang bayan. Sabi ko, bakit? Pupunta pa po ako kay Joy. Sabi ko, Brad, hindi ba masyadong gabi na yata? Pastor, baka magalit eh. Alam mo yon, pagod ka na, pero hanap ka ng oras. Kasi, priority. Amen? Priority. Hahanapan mo ng oras, gagawan mo ng paraan. Kasi, priority. Ganon din yung ginagawa natin dapat sa Panginoon. Kung magagawan mo ng paraan lagi, para siya talaga mauna. Amen? Pero ayaw kang alisin ng Panginoon. May trabaho ka, sabihin, mag-resign ka na dyan. But although there are times na meron talagang mga taong nagdesisyon ng ganon. Kung yun ay utos ng Panginoon, God honors their faith. Kailanman hindi pinababayaan ng Panginoon ng taong lubos na sa Kanya ay nagtitiwala. Amen? Kaya lang, yun talagang fully devoted. Naandoon yung pagtitiwala, naandoon yung pagsunod. Hindi yung trip-trip lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wag trip-trip lang. Di ganun, alam nyo talagang merong Kristiyanong tripper. Yan. Merong gano'n, merong Kristiyanong tripper. Pag trip niya, susunod siya. Pupuntahan, ipaprioritize niya si Lord. Maglilingkod siya sa Lord. Pag trip niya. Pero pag hindi niya trip, wala. Yung Kristiyanong trip, nagsisimba, pag trip niyang magsimba. Yung Kristiyanong trip, pag trip niya mag-cell group, magse-cell group. Yung Kristiyanong pag trip niya mag-pray, magpe-pray. Yung Kristiyanong pag trip niyang magbasa ng Bible, magbabasa ng Bible.
Pag yung Kristiyanong trip niya na mamuhay, yung magpakabait o wag magchismis, pag trip niya, pero pag hindi niya trip, wala ring magagawa si Lord. Iba po yun. Sabi mo sa katabi mo, wag kang tripper. No? Parang pinagtitripan lang si Lord. Pag trip lang, o di tsaka mo Lord si Lord. Pag trip mo si Lord. Pag di mo trip si Lord, bahala ka uli. Amen? Hindi ko po sinasabing perfecto na. Hindi ko sinasabing tayo perfecto na sa ating buhay. Pero alam yung pinaprioritize ang Panginoon. Amen? Pinaprioritize yung kanyang pagtatrabaho para kay Lord. Yung pag-aayos niya ng kanyang pamilya para kay Lord. Yung kanyang pagpapayaman para kay Lord. Yung kanyang pagpapakabait para kay Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ako ay hindi Panginoon si Jesus, wala na. Hindi po ako, wala akong makikitang mabuting bagay patungkol sa akin, sa ganang akin. Ano po? Kung ang aasahan ko lang ay ang aking sarili, utang lang po ang lahat ng bagay sa Panginoon. Everything is for God. Amen. Kaya lang po natin yung nagagawa. Sabi doon sa verse 32, for the pagans run after all these things. Balik mo na. Pagans pa lang yan. Pagans. Pagano. Sa konteksto niyan, ang sinasabi, pag pagano, yan yung walang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sabi doon, yung mga pagano raw, hinahabol nila ng hinahabol yung mga bagay na yan. Yung mga pangangailangan nga. So sinasabi ngayon dito na worries and concerns of this life dominates the mind of an unbeliever. Yun daw pagano, yung taong walang tiwala sa Panginoon, yung isip niyan, nadudominahan niya ng lagi niyang habol yung pangangailangan. Pagkain, inumin, damit, pera. Amen. Yan daw ang mind ng isang unbeliever. Ikaw, anong nasa isip mo lagi? Lagi bang bills? Lagi bang pera? Lagi bang travel? Lagi bang loan? Amen? Yung ganyang isip daw, isip yan ng walang pananampalataya sa Diyos, na yun laging hinahabol. Amen? Nung women's conference, di ba, nandun kami sa kabila. Maya-maya, nagkaroon ng oras pa, bigla akong pinag-preach ni Bishop Rene. Ngayon, naalala ko yung tanungin natin dito, no? Ilan dito yung sigurado kang pupunta ka sa langit? Parang kukunti yata. Asang kamay? Punta na langit. Punta na langit. Pag pupunta ka ng langit, gaano ka katagal doon? Pag nandun ka na? Forever. Dito, gaano ka katagal? Gaano katagal? Mag-wish ka na lang. 100. 100 years. No. O gusto niya raw, kung sakali mabubuhay siya, 100 years. Apo wangod. No. 100 years, okay. 100 years. Ngayon, sa 100 years na ibubuhay mo rito, sa 100 years na mabubuhay ka, tapos sa kabila, eternity. Hindi 100, hindi 200, hindi 300, hindi 500, hindi 1,000. More than that. Pero kung sigurado kang sa langit ka pupunta, yung efforts ng buhay mo
for the 100 years na nabuhay ka, ilan doon ang para sa langit? Yung investment ng pera mo, saan mo mas lamang gagastusin? For earth or for heaven? Kaya ako nga nung nag-mentoring ako ron, sa totoo lang, ang issue, hindi heaven or hell. Palagi ko rin sinasabi rito yan eh. Hindi heaven or hell ang issue. Madaling pumili ng heaven or hell eh. Dulo-dulo yan eh. Pero papiliin mo, heaven or earth, yun ang tanong. Kaya ngayon, kung tayo lubos na naniniwala at nagtitiwala na ako ay para sa Panginoon, kaya ako nandito para sa Panginoon, at ako'y babalik sa piling ng Panginoon, kamusta? Halimbawa sa 100 years. So, i-compute natin yung mga, sige, years. Nagkaroon ako dati ng ganyang statistics eh. 70 years ang computation ko. Sa 70 years, you will spend around how many years na natutulog? Ilan ang nagtatrabaho, no? Ilan ang naglalaro, ilan ang nagtatravel. Alam mo, nung sinukat-sukat, ang lahat ng mga oras, kunyari 70 years na buhay yung isang tao, nung sinukat-sukat, pinagsama-sama ang mga bagay, o ang panahon na nagugol niya para sa Panginoon ay mga nasa 3 taon lamang. Mas marami pa yung oras na kanyang itinulog. Sa totoo lang, ang pinakamarami nating oras na gugugulin ay natutulog. Kasi commonly, sa maghapon, o magtatrabaho ka, 8 hours, no? Natutulog, ang tulog araw-araw, ang 8-hour job 5 times a week. Amen? O yung iba, nagbabiyahe, yung iba, kumakain, yung iba, naliligo. Ilang oras yung para sa Panginoon? Amen? Ilang oras ang para sa Panginoon? Kaya tayo ngayong mga Kristiyano, ano talaga rin ang nagdodomina sa isip natin? Iniisip ba natin, are we winning souls and making disciples? Are we serving God? Para doon ka pala eh. Amen? Ilan ang ginamit natin para doon at ilan yung para dito? Doon pa lang makikita na natin kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kung para saan ang buhay na ito. Ngayon, merong isa pang sinabi, yung kasunod. O ngayon, kayo naman, na mga nananampalataya sa akin, unahin ninyo ang kaharian at ang katwiran ng Panginoon. At lahat ng yan, ipagkakalob ko sa inyo, yung inyong mga kailangan. So yung isa, ito yung mga warrior. Yung mga nagwo-worry. Worry ng worry, kasi bakit? Ang tawag nga sa kanila, pagan. Ang hinahabol nila yung mga alalahanin ng sanlibutan. Kasi bakit? Pagan, walang pananampalataya sa Diyos. Pero kayo, may pananampalataya sa Diyos, you seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat yung kailangan nyo, pagkakaloob sa inyo. So binigyan tayo ng option. Amen? Christians are called to be different from the world. Kung yung mundo, habol ng habol, nag-aalala para sa mga bagay na pangmundo, kayo iba. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag niyong gawin. Hindi sinabi ng Lord, huwag kayong magtrabaho, huwag na kayong mag-enjoy. Hindi sinabi ni Lord. Ang sinabi lang ni Lord, basahin natin yung verse 33. 1, 2, 3, go! Stop na, okay na. Ano lang sinabi? Mauna. Mauna. Ibig sabihin ng mauna, yan yung mas mahalaga. Amen? Parang ganito yun, ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, yung mga tatay, kaya yan nagtatrabaho para sa pamilya. Amen? Mahalaga ba yung trabaho? Yes. Pero pag dumating ang araw, halimbawa, kailangan mo mamili, isa diyang kailangan mawala, anong pipiliin? Malamang pamilya pa rin. Maghanap ng ibang trabaho yan. Amen? Kasi yung trabaho, kailangan para masuportahan yung pamilya. The same thing with God. Ngayon, si God ba, si Lord ba, una? Amen? Si Lord ba mas mahalaga kaysa dun sa trabaho natin? Hindi sinasabing
Hindi magtrabaho ha, kailangan magtrabaho. Sabi nga natin, ang sabi dito, magtiwala, sumunod. Naalala natin yung kanina? Magtiwala, sumunod. Ang sabi ng Panginoon, huwag pakainin ng tamad. Kaya sinabi rin ng Panginoon, magbana tayo ng buto. Kinakailangan natin magtrabaho. Book of Ecclesiastes, ilan yung sinasabing ideal source of income? Sabi ni Lord, how many? 7 to 8 sources of income. Kaya wala tayo. Kung susunod tayo sa Panginoon, kung gagawin natin yung sinasabi talaga ng Panginoon, yun yung mga yung mga sinasabi sa Manual of Life, kung paano natin mas mapagaganda talaga yung buhay. Meron kang 7 to 8 sources of income. Tapos sabi sa'yo, bilang asawang lalaki, mahalin mo, ibigin mo ang iyong asawa, ialay mo kayong buhay sa kanya. O ikaw, tatay, wag mong ibubuyo sa pagre-rebelde yung anak. O kayong mga anak, igalang ninyo ang iyong mga magulang upang humabang yung buhay at bigyan ka ng kasaganaan. Kung yung lahat ng yun na sinasabi ng Panginoon, susundin natin. O kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kung gagawin natin lahat yon, di ba? Pagtitiwala, pagsunod. Kaya natin ginawa kasi nagtiwala tayo sa Panginoon. Papalain tayo ng Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all the things will follow. Ang problema, yung iba, ginamit ito, no? Itong mga salitang ito, para yung church organization, yun lang yung mag-benefit. Sasabihin dun sa mga volunteer, oy, may trabaho ko sa ministry. Sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. Mag-resign ka na sa work mo, kailangan natin ng tagawalis. Out of context. Amen? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Pero sa puso natin, una ang Panginoon. Kaya alam nyo, nakita ko rin, isa rin talaga sa mga pinakamasisipag naglilingkod sa Lord, yung mga masisipag din sa trabaho, yung mga masisipag din sa school. Amen? Pero yung mga sanay talagang walang ginagawa, talaga walang gagawin, kahit sa church, tamad pa rin. Amen? Ang daming dito sa atin, natutuwa ako, biyaya ng Panginoon. Kahit ang dadaming trabaho ng mga tao, masipag pa rin na gumagawa para sa Lord. Amen? Masipag pa rin na nagtatrabaho para sa Panginoon. Ariel, sino kasama mo nag-set up dito nung kuryente? May mga trabaho yung mga yan, pero nakapag-set up pa rito ng kuryente. Amen? Nabigyan ng oras. Yun, paglilingkod din yun sa Panginoon. Amen? Yung pagbibigay ng oras na yan sa Lord. Umattend ng cell group pa rin, umattend pa rin ng Sunday service, yung mga estudyante, hinahanapan ng oras. Amen? Hindi yung, andun talaga kung si Lord priority. Amen? Siya yung first. Amen? Kaya ang Panginoon, binigyan tayo ng choice. Sabi mo sa katabi mo, choice. No? Kung pagtatabihin natin yung verse 32 tsaka verse 33, sinasabi ro, no? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Sinasabi rito, Jesus gave us a choice to either we worry our way through life or we worship our way through life. Yung isa, bahala ka, yung pari yung pagano, hinahabol yung mga pangangailangan sa buhay. They worry throughout their life. Or, ikaw naman, Kristiyano na sinasabi mo, unahin mo ang Diyos. Lahat yan, ipagkakaloob sa'yo. Ano ba yung worship, our way through life? Ano ba yung worship? Kapag ang worship ba, yung kapag kumakanta tayo, worship, part yan, pero hindi lahat yan. Amen? Hindi lahat yan. Alam mo yung mga nagbigay ng oras trabaho, yung mga nagwalis o yung mga nagawa nga ng electrical na yan, yung paglilingkod na yon, pagsamba yon. Si Kuya Rod, pagkagaling sa trabaho kanina,
Yung mga attendees nila doon sa Garden Villas, bata. Ilang bata lang dapat masusundo nyo? Dalawang bata lang. Pwede mong sabihin na pwede mong sabihin na, hindi, wag na lang. Galing na akong trabaho, pupunta pa ako doon, balik pa rito, ihahatid pa ulit mamaya. Dalawang bata lang naman yun. Alam mo, minsan sasabihin ng ganun, bata lang naman, wag na natin isama. Pag-aaksayanuhan mo ba yan ng oras? Pagod? Diesel? Amen? Baka akala natin, yung mga nag-ahatid sundo lagi sa mga sasakyan, baka akala nyo kung magkano nauubos sa diesel dyan, linggo-linggo. Amen? Pero bakit handang ibigay? Kasi paglilingkod sa Panginoon. Yung paglilingkod na yon, yun ay ipagsamba sa Panginoon. Yung pagbibigay ng oras na yan sa Panginoon, yan ay pagsamba sa Panginoon. Yung pag-handle mo ng cell group, yan ay pagsamba mo sa Panginoon. Hindi po yun laging pag-awit. Pero parte po yan. Yung pagbibigay, yan ay pagsamba sa Panginoon. Lahat yan parte ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon ito, tanong are you going to worship your way throughout this life? Amen? Tanongin mo yung katabi mo, sasamba ka ba? Some things to ponder. Number 1, worry is fear of the uncontrolled. Paki-next mo na. Worry is fear of the uncontrolled, while worship is to trust Jesus to be in control. Yang pag-aalala na yan ay takot dahil may bagay kang hindi kontrolado. Naku, baka maputulan. Paano kung walang pambayad? Paano kung hindi dumating? Amen? Paano kung baste din? Amen? Paano kung di makapasa? Hindi natin kontrolado Amen? Marami tayong mga bagay na hindi kontrolado sa mundo. Paano kung mamatay? Amen? Mga nasa ospital, gaalala tayo. Paano to baka mamatay? Paano kung di gumaling? Ang dami nating alalahanin because of the uncontrolled. Worship is to trust Jesus to be in control. Pagsamba pa rin yan. Na magtitiwala ka sa gitna ng, sabi nga, last week ba yon? Yung parang hindi ka siguraduhan? Sa pakiramdam natin, hindi ka siguraduhan. Si Jedi, minsan, parang pakiramdam niya, nawawala na ng pag-asa, hindi na sigurado magkaka-computer pa siya. Pero ako, bilang tatay niya, sigurado ako darating yun. Wala lang akong oras bumili. Sa pinag-iisipan ko pa rin. Pero sure ako darating yun. Nung nagpabili ng cellphone, sabi ko, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Siguro, pag se-cellphonein ko kayo, mga 12, 13 years old, umiyak, tagal mo! Pero darating yun. Sure akong darating yun. Hindi ko inaalala yun. Pero inaalala nila. Di ba? Parang tayo lang din yun. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw lang din yun. Kasi parang andun yung takot natin na wala sa kontrol natin kung kailan darating, kung darating ba, kung di ba darating. Ang gusto natin, tayo may kontrol, darating, kung darating, pag gusto mo, nandyan. Amen? To worship is to trust Jesus to be in control. Amen? Dumating man, hindi man dumating, andun yung, kaya tayo pupunta sa number 2. Worry produces anxiety while worship produces serenity. Yung worry, ang pinoproduce niyan, anxiety. Kasi nga, hindi mo kontrolado Takot na takot ka tuloy. Ang dami mong alalahanin. Paano kung di ganito? Pero worship produces serenity. Kasi, alam mo yung serenity, yan ay ibang word sa kapayapaan.
Payapa ka lang. Ox ka lang. Nagpe-pray ka para magkaroon ng trabaho. Naghahanap ka naman, ginagawa mo yung part mo, wala pa rin dumarating. Pero imbes na magkaroon ka ng anxiety, andun pa rin, payapa ka pa din. Kasi you know and you believe that God is in control. Amen? You know that God is in control. Naalala ko nga yung tinetestimony ni Papa nung nag-apply siya ng trabaho before. Kasi 2 taon, wala siyang trabaho eh. 2 years. 3 kaming magkakapatid. Buntis pa si Mama noon kay Rona. Tapos manganganak na siya, si Sarian. Hindi malaman kung saan kukunin yung pera. Ngayon may nag-offer na ng trabaho, kaya lang medyo may monkey business. Maganda na sana yung sweldo, kaya lang di kinuha ni Papa. Kasi nga parang may monkey business. Tapos December, manganganak si Mama. November, may tumawag kay Papa. Biglaan. Yun pala yung apply niya nung 1 taon pa. Tsaka pa lang siya tinanggap. Sakto nung manganganak kay Mama. Kay Rona. Tapos pinrovide yung pangangailangan. Yun yung company niya hanggang ngayon. Paano kung pinatulan niya yung may monkey business? Amen? Kailangan na eh. 2 taon na walang trabaho, choosy ka pa. Di ba? Pero dahil sa Diyos nagtitiwala, ay hindi pwede yan. Kasi may monkey business, hindi pwede yan. Yung pala may inihanda ang Panginoon. Hanggang ngayon, nandun pa si Papa. Yung sweldo niya, yung dati niyang trabaho noon sa Saudi, ang ibinigay siguro mga 4 times ng sweldo niya sa unang pagtatrabaho niya doon. Amen? Tapos andun, payapa lang siya. Basta ginagawa niya lang, apply siya ng apply, Bible study ng Bible study, cell group ng cell group, ang lalayo ng pinupuntahan. Dire-diretso lang. Merong God's timing. Amen? Doon siya nagtiwala because he knows that Jesus is in control, kaya meron siyang serenity. Andun yung peace. Amen? Anak, pakiclick mo nga to. Tapos, may video yan. Kailangan ko ng malakas na sound. I-click mo yung play. Wala na silang bubong. Tatago na lang sila sa ilalim ng lamesa. Ng bata. Tinuro dun sa bata, pare na. Tamo, tanggal na yung bubong ng bahay nila. Sige, anak, paki-next mo na. Paki-click mo next. Alam mo yun, yung naandun ka sa gitna ng bagyo. No? Pinakita rin din dun sa mga bata. Alam nyo, kaya tayo, mga tatay, mga nanay, matatanda sa bahay, yung faith na itatransfer sa buhay ng mga bata, na ipinapakita natin sa gitna ng bagyo, naandun yung ating serenity because we believe that Jesus is in control. And it does not have to be a literal storm always. Amen? Dahil sinasabi lagi ni Mean, kapag ka uy, Ian, ito na lang yung pernoting, ito na lang. Sasagutin ni Ian, huwag kang mag-alala, God will provide. Amen? Napaka-powerful words nun. Huwag kang mag-alala, God will provide. And every time, God did. Alam mo, minsan, pagka gano'n na parang nakakaya sa Panginoon na, hindi na alalang-alala ka, daming alalahan, Tapos matatapos na, parang manghihinayang ka, ba't nga ba ako nag-alala pa? Ba't pa ako natakot pa? Kaya ba? Na-stress lang ako, nalagdagan lang yung wrinkles ko. Yung waste of emotions. Amen?
Tama po ba? Waste of emotion. Kaya sabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Sino ba nakapagdagdag ng 1 oras sa buhay niyo sa pamamagitan ng pag-aalala? Ano bang napala mo dyan? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, choose to worship. Choose to worship. Pangatlo, worry focuses the mind to problems, while worship focuses the mind to Jesus. Kapag tayo nandun lagi sa worry, imbes na worship, napapapokus tayo dun sa problem. Amen? Taas nga po ang kamay ng mga may problema. Taasan yung mas may mataas na problema. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, choose to worship. Choose to worship. Kasi alam mo, pag nag-focus ka dun sa worry, ang mas makikita mo talaga, pupuno sa isip mo yung problem. But when you choose to worship, mapapafocus ka kay Jesus. Amen? Hindi sinasabing kalimutan mo na yung problema mo, huwag mong harapin, harapin mo. Amen? Harapin mo ng merong talino na nagmumula sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, harapin mo ng may talino mula sa Panginoon. Hindi yung wala ka ng ibang hinanap lagi, kundi mautangan. Laging Bombay. Yung loans, hindi ko sinasabing hindi ginagamit yung loan. Ako, meron akong loan. Meron akong pag-ibig loan. Binabayaran ko yung hinulugan yung bahay. Amen? Yung ilang properties, sinuhulugan. Yung pinambukas ko dati ng kantin ni Ems, ni-loan yun. Kung mangungutang ka, yung ilalagay mo sa negosyo yung mga anak, hindi pambibili mo cellphone. Hindi yun wisdom galing sa Panginoon. Amen? Hindi yung piyesta ng banay-banay ngayon, naghanda ka pa, pinangutang mo. Walang wisdom doon galing sa Panginoon. Amen? May talino na nagmumula sa Lord. Kaya nga mangyari kasi dyan, when you worship, you focus yourself onto Jesus. And Jesus will give us wisdom. Sinabi ng Book of James, si Lord nagbibigay ng wisdom. Amen? Hindi ka naman aalisin ni Lord doon sa bagyo eh. Hindi ka naman niya aalisin doon sa apoy. Ang pinakamaganda, sasamahan ka niya. Siya yung makakatulong sa iyo to solve. Kasi ang kailangan dyan mangyari, solve. Sabi mo sa katabi mo, solve. Hindi escape. Iba yon. Kaya sinasabi ng Lord sa atin, overcome. Pinagtagumpayan. Hindi tinakasan. Yung mga problema, as much as possible, dapat harapin talaga lahat yan. Number 4, worry is an expression of doubt, while worship is an expression of faith and trust. When we worry, napupuno po tayo ng doubt. Napupuno tayo ng pagdududa, pag-aalala. But when we worship, for some reason, sinabi ng Book of Matthew, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. That sometimes, hindi mo naman talaga alam kung ano pa ang magiging kasagutan or kung anong mangyayari. Pero nandoon ang kapayapaan sa iyong puso na alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung magtitiwala ka at susunod. Amen?
Kaya ang nangyayari kapag tayo napupuno ng worry, instead punuin natin ang buhay natin ng worship, alam niyo po, the currency of heaven is faith. Magkakaroon tayo ng access kay God, magkakaroon tayo ng access sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag tayo nabubuhay sa worry, lumalaki yung doubt. Pag lumalaki yung doubt, nawawala yung faith. Tandaan po natin yan. Amen? Pag lumalaki yung doubt, nawawala yung faith. Pag lumalaki ang faith, nawawala ang doubt. But when you worry, pinapalaki mo yung doubt. But when you choose to worship, pinapalaki mo ang faith. And I will end in this last point. Worry will sink your spirit down, while worship will raise your spirit up. Amen? Sino bang mga down na down ngayon? Meron ba mga down na down ngayon, even sa... O yan, si ate down na down. Sana narinig yung buong message, no? Lahat ng points from point 1 to point number 5. Alam nyo, yang kasing worship, sabi nga natin kanina, God gave us a choice. Sabi mo sa katabi mo, choice. Choice. Sabihin ulit natin na malakas, choice. Pipiliin mo yan eh. Pipiliin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pipiliin mo yan. Kung babalikan ko, ano nga yung number 1 natin? Anong sabi sa number 1? Worry is fear of the uncontrolled. Andun yung pag-aalala dahil sa takot dun sa isang bagay na wala kang control. Hindi mo control eh. Sabi sa ni ate, hindi ko alam kung hanggang kailan kami rito. Baka paalisin kami anytime. Wala sa control mo. You have that fear. That's why you worry. No? Kasi uncontrolled. But when you worship, you trust Jesus, probably, Lord, you are in control. Probably, inaalis mo ko dito kasi may pagdadalhan ka sa akin. Sa'yo ako magtitiwala. Ang iisipin ko, hindi ako pinapaalis lang dito. Panginoon, ang sinabi mo sa iyong salita, kailanman ng tao na sa'yo nagtiwala at lubos na naglingkod, hindi magiging kawawa. Sinabi ni Haring David. At dahil nakapokus ako sa Jesus, I know you're in control. Maybe you're doing something hindi ko lang alam. Kaya yung number 2, sabi rin, worry produces anxiety. But when you choose to worship, meron kang serenity. Sasabihin mo ngayon, Lord, maaaring ito nga nangyayari, but probably you are doing something. Si Pastor Kevin, naalala niyo si Pastor Kevin nag-preach? Mga anak si Sunny. Bukas! Tama ba? Ka-birthday ni Zil. I-preach si Pastor Kevin. Alam niyo po ba, ilang buwan na lang siya sa trabaho? 6 months na lang. Mawalan po ako ng trabaho. Manganganak pa yung misis ko. Sinabihan po kami na hanggang 6 months na lang po kami. Pero alam ko, kaya kami aalisin doon ni Lord kasi meron siyang pagdadalhan na bago na much better than this. Ano yung kapayapaan mo pa rin? No? Na hindi ka natatakot kung mawawala man. Kasi alam mo, may plano ang Diyos. God is in control. That's why you are in peace. Ano yung number 3? Ano sabi sa number 3? Yung worry, ang igagawin niyan sa isip mo, ipofocus ka rin sa problem kaya hindi ka na makapapatingin kay Lord. Hindi ka na tumitingin kay Lord. Ang lagi mo nang tinitingnan, loan apps. Ano ba yung mga loan apps? Ano na? Lala? Tala? Tala? Ano ba na? Ang focus mo na, loan apps, loan apps. Saan ako makakutang? Saan ako makakutang?
Hindi ka na makapokus kay Jesus. May cell group kayo. Sino yung minsan pag down na down ka sa problem, ang daming problema ngayon, utang sa ganito, daming beres sa ganito, tinatamad ka mag-cell, natamad ka mag-church. No? Daming problem eh. Choose to worship. Sabihin mo ulit sa katabi mo, choose to worship. Number 4, worry is an expression of doubt. But the more you worry, the more you kill your faith. Amen? Choose to worship. And lastly, number 5, worry will sink your spirit down. But when you worship, it will raise your spirit up. Naalala ko si Haring David. Nung panahon na dadalhin niya yung Ark of the Covenant, papasok ng Jerusalem, ang saya-saya niya mag-worship, nagsasayaw siya. Kasi binigyan siya ng Panginoon ng katagumpayan. Madadala niya na yung Ark of the Covenant. Pauwi. Pero isang araw din, in 1 Samuel chapter 6 verse 30, chapter 30 verse 6, aba ang nangyari, na-raid yung kanilang lugar. Dumating yung mga Amalekites, yung mga asawa at anak nila. Kinuha ng mga Amalekites. Galit na galit yung mga sundalo. Sinama mo kasi kami doon. Wala tuloy nag-protect dito. Mga asawa at anak namin, mga ari-arian namin, nakuha! Galit na galit sila lahat kay David. Sinisisi siya. Tapos nag-uusap-usap na yung mga leader niya. Batuhin na natin to hanggang mamatay. Pero ang sabi rito, but David strengthened himself in the Lord. Hindi siya sumamba sa Panginoon nung lamang panahon na siya binibigyan ng tagumpayan. Nung panahon na sinisisi siya ng lahat. Nung panahon na kinakalaban na siya ng lahat. Nung panahon na nawala yung mga bagay sa kanya, lahat. Sumamba pa rin siya sa Panginoon. Si Apostle Paul tsaka si Silas, walang piniling lugar. Na kahit nasa gitna ng kulungan, sumamba pa rin sa Panginoon. Nakakadena, nakakulong, pero sumamba pa rin sa Panginoon. Si Daniel, na-frame up na. Hinatulan ng mamatay, tinapon sa kulungan ng mga leon. Sumamba pa rin sa Panginoon. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego, nagdesisyon, sumunod pa rin sa Panginoon. Tinapon pa rin sa apoy, sumamba pa rin sa Panginoon. Mga kapatid, worship is never about your situation. Worship is about who God is. Hindi yan tungkol sa kung pinagpapala ka or nagtatagumpay ka. Hindi yan tungkol sa kung okay ang buhay mo or hindi. Ang pagsamba ay dahil ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na nagpapala sa atin araw-araw, ay tunay na karapat dapat sambahin at pasalamatan. Amen? And when we always choose to worship, sabi mo sa katabi mo, choose to worship, nakita na po natin kung ano yung mga nangyayari. Amen? Kaya po sa gabing ito, sabi ko nga, sino yung mga down na down ng spirit? Sino yung mga bagsakan tuka? Amen? Sino yung mga may malalaking problemang hinaharap? Focus tonight on Jesus Christ. Pwede ba tayo lahat ay magsitayo? Sabi mo sa katabi mo, God is good. With conviction, sabi mo, you know, sister, you know, brother, God is good. Sa gitna ng aking problema, kung paano sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, sa gitna ng apoy, ako'y sasamba pa rin sa Panginoon.
Sa gitna ng problemang dinadaanan mo ngayon, God is good. God is faithful. Whatever the situation is, it's not about your situation. Huwag kang sumasamba lang sa Panginoon. Masayang-masaya lang sa Panginoon. Kapag okay na okay ang lahat. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, mapamaganda, mapahindi maganda, palagi mong ibigay ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Sa gabing ito, pwede po ba itaas natin ang mataas ang Panginoon? Sambahin natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. With all of our hearts, itaas natin ang pangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I am held in your hands. From the moment that I wake up, let us give our full focus to Jesus tonight. I will sing. Isentro natin sa ating kalagitnaan ng Panginoon. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will Sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived In the goodness of God. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. So my life Let you us have pour been out faithful. our whole heart to the Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. all my life You have been faithful, and all my life you have been so good. with every Breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. your goodness is running out, It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. When my Life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness, Lord, It's running out to, it's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Yes, Lord. All my life you have Yes, Lord God. Napakabuti mo sa aming lahat. Ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw.
mula pa noong araw na kami sinilang, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. I will sing of the goodness of God. Come on and sing. All my life you have been faithful. We worship you, Father God. We worship you, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. All my life have been so good. Every breath that I am made. Yes, Lord. I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Minsan pa, pwede po ba sa pinakamalakas na tinig ng bawat isa, sabihin natin sa Panginoon. Kasi maaaring may mga problema tayo ngayon, maaaring may mga dinadaanan ka ngayon, pero kung lilingunin natin ang nakaraan ng ating buhay, napakarami ng tagumpay ang ginawa ng Diyos sa iyo. Napakaraming beses ka nang iniahon ng Panginoon mula sa putik. Napakaraming beses ka nang inayos ng Panginoon. Napakaraming bagay na ang ginawa sa iyo ng Diyos. Huwag mong hayaan na malayo ka sa Panginoon dahil lang sa mga pagsubok na yan. Hindi ka pinapatay, pinalalakas ka lang. Amen? Minsan pa, pwede bang awitin pa natin? And all my life, only the people of God. And all my life you have been faithful. Sabihin natin dito sa Panginoon, no? Bilang panalangin, Lord, All my life you buong buhay ko, napakabuti mo, Panginoon. Buong buhay ko, napakabuti mo. every breath that I am able, I will sing of the goodness. Ano man ang dinadaanan ko, aawit ako, sasamba ako, napakabuti mo, Panginoon. All my life you have Buong buhay ko, mula nung paslit ako hanggang ngayon, matanda na ako. all my life Napakarami mong ginawa sa buhay ko, Panginoon. so good. Ngayon mo pa ba ako pababayaan? Hindi yun mangyayari. Sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay mabuti, matapat, at kailanman hindi niya ikaw pababayaan. Pwede bang palakpakan natin ng malakas na palakpakan, Panginoon? Aming Diyos, maraming salamat. Panginoon, patawarin mo kami kung nagkaroon kami ng mga pag-aalala at pagdududa. Nalimutan namin sa maraming beses ng nakaraan ng aming buhay. Napakaraming beses mo kaming iniligtas. Napakaraming beses mo na kaming ibinangon. Na Panginoon, kung meron mang panahon ng pagluha sa aming mga buhay ngayon, higit na napakaraming beses ng panahon ng pagtawa ang binigay mo sa amin. Kung kami man ngayon ay nahihirapan sa anumang dinadaanan namin, Panginoon, napakaraming bagay na, O Diyos, ang ipinagkaloob mo sa amin. At huwag mo hayaan na ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos, ay magmaliw. Lord, tonight, whatever the situation na meron ng bawat isa, we will choose to worship. We will choose to trust you. We will choose to serve you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa pagyakap mo sa bawat isang naririto. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming nilalapit sa iyo. Ikaw ay aming pinupuri, sinasambat, dinadakila,
Ito ang aming mga dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.